Manalangin muna tayo. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, buong puso ako nagpapakumbaba sa oras na ito, Lord. Dalangin ko nga po, Lord God, na gabayan mo po ako, Lord. Ikaw po yung maglagay ng tamang sasabihin ko. Binubuksan ko yung puso ko, Lord God. Malaya ka pong kumilos, Panginoon. Pakalinisin, pakasaliksikin mo, Panginoon. At dalangin ko nga po, Lord God, na patnubayan mo po ako, Lord God, na yung bawat sasabihin ko, Lord, ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na ang bawat nakikinig, Lord God, ay patuloy, Panginoon, na pangunahan mo, Panginoon, yung salita mo, Lord, yung kanilang matutunan, mapakinggan, Panginoon, Lord God, salita ng nagmumula sa yung mabuting balita, Panginoon. Lord, ang lahat ng gawain na ito, Lord God, ay pinagkakatiwala ko sa iyo, Lord God. Ikaw po ang mataas, ikaw ang mapupurihan, pangalan mo lamang ang maluwalhati sa gabing ito, Panginoon, na muli pinagkaisa mo kami, Lord, pinagtipon upang manalangin, Lord. Maraming bagay, Lord God, na ipananalangin, mag-aral ng iyong salita, sumamba at magpuli. Salamat, Lord God, sa presence ng bawat isa. Lord God, sa gabing ito, higit sa lahat, Lord God, salamat po sa iyo sa pangunguna mo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung akin pong message, yung sa Romans 12:1. Yan na po. Yung ibabahagi ko po itong pamumuhay Kristiyano. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa tuno sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kaloob ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Sa number 3 naman, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipanagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at nagkakaiba-iba ng gawain, ang bawat isa gayon din naman. Kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. Amen, no? At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Sa 6 naman, chapter 6. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. 8. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung magbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap.
Kung magkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Amen, no? Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Sa 10, magmahalang kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. 11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. 13, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Amen. Hallelujah. Idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Idalangin niyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo sa saloobin, huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag niyong ipalagay na kayo'y napakarunong, sabi rito. Huwag ninyong gantihan ang masama, ang masama. Sikapan ninyong mamuhay ng marangal. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga kapatid, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo. Sabi ng Panginoon, subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay nagbubuntong ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Amen. Hanggang doon lang po. So sabi dito, no, kaya nga mga kapatid daw, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakiusap na ialay ninyo ang inyong buhay bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Yan sabing gano'n, no? Sa ating, sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano, no, na nararanasan natin yung iba't ibang pagsubok, no? Tapos yung sabi dito, huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutang ito. Kasi nakita ko lang, no, na nung panahon nga ng Christmas at saka New Year, talagang yung parang yung makasanlibutan, talaga yung nakapokus sila sa yung mga handaan, yung mga pag-iinuman. Kaiba talaga sa bilang isang Kristiyanong namumuhay ka sa salita ng Diyos. Na dati ganun din ako, yung nakikisabay sa pamilya, yung ganun, pero yung pala yung araw ng Kapaskuhan nga ay hindi naman sa yung kamukha ng ginagawa ng mundo na yung handaan tapos naglalasingan, yun ganun yung nakikita ko sa church na talagang yung bawat isa talaga nagpapagamit sa Panginoon. Yung nakikita natin, no, yung iba't ibang kaloob nga, yun yung mga binibigay ng kaloob ng Panginoon sa kanila. Yun nga yung sa patungkol sa technician, praise and worship,
no? Tapos yung mga tagaluto, yung baga gawain ng Panginoon pero kanya-kanya. Kaya nagkakalakip-lakip, kanya-kanyang buong pusong ginagawa para sa Panginoon. Yung talagang pagtutulungan, may naa-assign sa pagluluto, may nag-a-assign sa paglinis. Yun yung talagang ah, makikita mo dun yung Panginoon, siya yung puno, no? Tapos yung mga sanga, yun yung tayo na nakakabit na um, may mga bahagi sa kaharian ng Panginoon sa mga tao na pumupunta doon na yung mga ministry nga na yan, merong yung sa praise and worship, bawat isa sa kanila, di ba? Sila din yung epektibo na nagagamit doon kasi yung pagtugtog nila, yung nagpo-flow yung Holy Spirit, yun talagang nagkakalakip-lakip. Tapos yung mga service leader na tumatayo, yung mga nagtuturo sa mga kids, yung ginagawa nila ng buong puso yung mga bagay na yon. Um, Yun yung ano, kung ano daw yung mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban nga ng Diyos na inaasahan niya yung namumunga nga yung bawat isa na naglilingkod sa gawain ng Panginoon para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian, sabi dito. Tapos dahil sabi dito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag niyong pahalagahan. Yung, yun nga, yung bawat isa doon na kahit na ano pa yung trabaho mo, yung parang magkakapantay lang kayo sa harapan ng Panginoon. Yun, na ah, ginagampanan yung kung ano yung tungkulin para sa gawain ng Panginoon. Yun. I-share ko lang yung yung personal kong karanasan, no, yung sa lagi akong kasi sa Matthew 6:33 nakalagay doon, ngunit sigit sa lahat ay pagsikapan niyong kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Yun. So, sa atin mga Kristiyano, hindi lang naman natin pangangailangan ng kumain, bumili ng ganun. Kaya pangailangan din natin na ako na lumago, magpatuloy sa Panginoon, maayos yung ating ah, pamilya. At yun nga yung kahit in the past sa buhay ko noon na nagpe-pray ako pero yung problema palit-palit lang hindi pa natatapos ayan na naman. Pero ah, hindi ko tinignan yun, nagpatuloy ako. Nanampalataya ako na alam ni Lord yung sitwasyon na pinagdadaanan ng pamilya ko. Parang tinitignan niya lang kung paano ko gagamitin ang salitang natututuhan ko sa sitwasyon ng pamilya ko. Ah, Yun nga yung yung pandemya noon, walang church. Gustong-gusto ko na mag-church. Nag-ano ako dito ng tawag ng kapitbahay namin na sabi ko magpalakasan, mag-aral tayo ng salita ng Diyos, sabi ko. Tapos yun, ah, hindi ko ginawa ko yon dahil sa Panginoon kasi alam ko yung buhay ko noon dahil sa salita niya ay natuto kong sumampalataya. Tapos pero hindi din nga ganong ano noon kasi ako yung sabi naglilinis dito, magluluto, magtatawag pa sa kanila. Pero nagpatuloy ako, di na nagpe-pray ako na hanggang nitong mga taon na ito, pag kinukwento ko kay Tatay Eddie na darating sila,
nakakatuwa dahil siya na yung naglilinis, siya na yung nag-aasikaso. Nabawasan yung dating burden ko yun. Sabi ko, Lord, sana naman hipuin mo, loobin mo na makipag-cooperate sila kasi gawain mo to bilang pasasalamat sa kabutihan na naranasan ng pamilyang meron ako. Tapos ito nga ngayon, tapos nagpadala pa si Lord talagang ng pastor na magtuturo dito. Di yun talagang nagkakalakip-lakip na dinidinig ni Lord yung panalangin ko. Tapos, dyan sa church, kapag umaatin ako, ito nga yung, kaya kung na ano yung pamumuhay lang bilang isang Kristiyano. Talagang kahit ang daming mga gulayat nga sa buhay ko talaga lalo na yung apo ko noon na nagkaroon siya na-rehab siya, na ayaw niya makipag-usap. Ultimo yung pagkain na binibigay ko, binabato niya. Pero ah, pinapasok ko siya, pero sinasabi ko na, Lord, hindi mo ko binigyan ng espiritu ng kaduwagan, kundi lakas ng loob. Yun. Tapos naniniwala ako na pagdadaanan lang to, Lord. Ah, yung lahat ng sinira, lahat ng ninakaw ng kaaway, ibabalik mo rin yun, Lord. Tapos ah, yung bunso ko tsaka yung pangalawa, years silang hindi nag-usap, nag-ano din sa may samaan ng loob. Bilang isang nanay, kinausap ko pero hindi ko nga mapapasunod sila sa gusto ko. Ayun, nanalangin pa rin ako na sa tamang panahon, ikaw Lord yung pero may declaration pa rin na yung mga gawa ng kaaway. Tapos sa church, tuwing nagbabato ng mga uh, bless, pagpapala, yung restoration ng pamilya ni Pastor Dave, kiniklaim ko yon, inaangking ko. Tapos eto nga, nagkasundo na sila, nagkaroon uli ng reunion. Baga talagang wala kang gagawin kundi lumuhod lang eh. Tapos sumampalataya ka sa Panginoon na siya yung gagawa, siya yung may gagawin. Kaya salamat sa Panginoon dahil uh, yung salita sa Bible na talagang kung ating pananampalatayahan ay mapangyayari sa ating buhay. Yun lang po yung senior ko. Na tapos meron pa diyan kasi bilang isang Kristiyano na nanalangin ka, kailangan na ayusin mo yung kaugnayan mo maski hindi lang sa pamilya, sa paligid mo. Siguro part ng pagsubok din na binarahan itong pader namin, ayaw pa agusin. Pero tapos ah yon ngayon ang sabi ko dapat magbabarangay itong kasama ko. Sabi ko yung conviction sa akin, kung maayos na usapan, pag-usapan, hindi na kailangan ng barbarangay. Yun nga yung nila, tapos paputol yung puno kasi daw yung mga nalalaglag. Yung mga ganyang problema ba na maliit man yan, pero kung hindi mo isi-settle na magkaayos kayo, parang ang hirap bilang Kristiyano na may Bible studies, na nanalangin ka, parang hindi ayos yung puso mo. Kaya sabi ko sa mister ko, for yung peace of mind, tsaka yung hindrance yan na nananalangin ka tapos may ganong ayos ka sa puso mo. Sundin na lang kung ano yung gusto nila. Sabi ko, lalo na marabit nang dumating ang Panginoon, sanga lang ng puno yan. Hayaan mo na yun. Kaya in the end, umano din yung mister ko. Pero kahit ganun pa man, sugod sila dito ng tatlong sila. Pero salamat kasi nagbabasa ako ng Bible na sa ganung sitwasyon, dahan-dahan ka sa pagsasalita, huwag agad magagalit. Itong asawa ko, yung temper, hindi pa niya ganong yun, kaya ako yung nakipag-usap. Tapos, yung conviction naman ni Lord, iniintay kami na makausap. Nag-sorry naman na naging arrogante daw siya. Di ba si Lord din ang nag-aayos? Basta isuko mo lang, magpakumbaba ka, walang bagay na hindi kaya niyang ayusin.
Kasi talaga namang inaamin ko, Lord, hindi hindi kaparaanan ko, hindi kaisipan ko, hindi lakas ko, Lord. Sa mga ganyang sitwasyon, natututo ko, Lord, talaga na magtiwala. Tulungan mo ako, Lord God, sabi ko. Gusto ko tong ayusin kasi ang hirap naman mag-pray na tapos yung puso mo may parang sasama din yung loob mo sa ginawa. Kumbaga, sinuko ko sa Panginoon. Kaya ito nakita ko tong pamumuhay bilang Kristiyano na hindi mo magagawa yan sa sarili mo eh. Nababasa mo na ganun pala kung haharap ano ka sa tao na sikapin mo magpakumbaba, yung dahan-dahan nga sa pagsasalita at wag agad magagalit yun. Kaya yun, yung lalaki na yun na pumunta rito, nag-sorry din kay Tatay Eddie. Kaya sabi ko, wala talagang ano, ah, maidadaan talaga sa maayos na pag-uusap. Hindi kailangan yung magtataasan ng boses o barangay kaagad. Ayun, kaya yun, salamat sa wisdom and knowledge na nararanasan ko na galing naman din sa salita ng Panginoon na natututuhan ko. Yun, kaya nga, ayun, sabi rito, no, sabi, gawain ng bawat isa. Yun, yung mga gawain sa church nga, yun. Tapos sabi dito na sa 5 gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Yun o, di ba, sa mga ginagawa sa church, nakakatuwa dahil sa ating sariling pamilya nga, hindi pa ganun, ano na tayo eh, parang magkakadugo na. Pero sa church, talagang doon makikita yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ng mga tao na kanya-kanyang ginagawa, masaya nilang ginagawa, nakangiti sila. Kaya talagang sa church, nakaka-inspire talaga yung mga buhay ng mga tao doon. Parang nung una akong mag-ano na sinabi ni pastor, ang sabi ko kay Lord, Lord, bakit ako magli-leader? Pwede naman ako pupunta doon, maglinis lang ng church o ng sanctuary, sabi kong ganun. Yun yung ano ko nung una. Sabi ko parang yung parang nahihiya ako, sabi ko ganun. Tapos yun nga yung sa party sa mga bata, sa mga ginagawa sa mga pagluluto, yun masaya nilang ginagawa at ginagawa nila yun pala para sa Panginoon. Yun nga yung sinasabi na ay yung Panginoon ang katawan, tapos yung mga sanga, yun tayo yung mga sanga na yun na naglilingkod sa Panginoon. Yun. Tumanggap ba tayo sabi dito sa ah, hallelujah, sa 6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan kung ang ating kaloob ay pagsasalita. Yun nga, di ba? May iba't ibang kaloob doon, may mga nakakahipo sila ng puso, nakaka-inspire, di ba? Yun yung mga uh, kaloob na nabigay ng Panginoon sa bawat isa sa kanila. Maglingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo ng magturo, tumanggap ng kaloob sa pagtuturo, magpalakas may kaloob ng pagpapalakas, amen, no? Ng loob. Kung magbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung magkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin nyo iyan ng buong galak. Yun, sabi rito. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, pasok naman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Ibig sabihin dito, no, maging tunay daw yung hindi pakita tao, kundi mula sa puso. Kasi pwede natin tayong magtago sa tao, pero si Lord, kitang-kita yan, yung laman ng motibo ng puso mo, laman ng kaisipan natin. Kaya
ayun, yung ako kahit yun lang, magsiserve lang ako sa komunyon, talagang, Lord, ginagawa ko to para sa'yo. Ay yung nagagalak ako dahil sabi ko kahit may edad na akong ganito, nakakapag-serve ba rin ako sa'yo. At kalooban mo to, Lord God. Kaya yon yung mga ganon, yung bawat isa sa atin doon. Sabi naman dito, no, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masasama at pakaibigin ng mabuti. Magmahalang kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit pa sa pagpapahalaga nila sa inyo. Yung ganun sa church, siyempre hindi naman, wala naman perfectong tao, perfectong church, pero sa biyaya ng Panginoon, ba nararanasan natin yung tunay na pagsasamahan, tunay na pagmamalasakitan. Daig pa yung sa pamilya ko doon ko na na welcome ka, na yung pagtanggap sa iyo kasi mga tao sila na binago ang puso ng Panginoon. Kaya doon ko na na masarap pumunta doon, yung presence doon talagang masarap damhin. Yun yung mga tao dun sa church na talagang hindi nila titignan yung panlabas mo, kundi talagang welcome ka sa kanila. Kung kaya salamat sa Panginoon na nakatagpo ako ng tunay na mga kapatid ko. Yun. Sabi dito, no, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapaghihitian at palaging manalangin. Yun, oo, no? Na in the past talagang maraming kapaghihitian, maraming binabato ang kaaway, pero sabi ko nga, natandaan ko yung sabi ni Pastor kapag, Pastor Romy noon, pag pumupunta ako doon, lagi kami noon, ang dami namin problema, iba't iba kailangan ko talaga yung makakakuha ko ng kalakasan, yung i-advise yung tama, yun yung Kasi kahit matanda ako, kung bata yung nangangaral at naman siya, yung parang accurate na paniwalaan, susundin ko yun. Kasi hindi naman sa edad o sa kabataan yun. Sabi ni Pastor, natandaan ko, pag may problema sa inyo, sasabihin mo din sa akin ang problema, yun din ang ilalapit ko. Di ikaw na yung manalangin, ilapit mo sa Panginoon. Dahil ang layo nito Kaya yun natuto ko, pero may rin yun pala, kailangan mo na ipasiyasat, linisin yung puso mo para talagang dinggin ng Panginoon. At yun nga yung yung isa sa napagtagumpayan ko rin, yung ah, hiningi ko sa Panginoon yung spiritual seeker nga na sa mga sitwasyon na kung ano yung babato sa'yo, huwag kang magsasalita. Yung pala yung weapon mo. Tapos pagka yung nagsasalita na yun, hindi ka nagsalita ng against sa kanya, umaalis din. Di tagumpay, sabi ko, glory to God, yun lang pala yung sikreto. Kasi sinasabi ko, nagpapaulit-ulit, Lord, ako yung baguhin mo yung puso ko. Kaya dumating yung time na ilang beses yon. Ayun, tahimik lang ako. Tapos, ayaw ko kasing magsalita kasi alam ko na hahaba Tapos, yung pagka umalis na, upo ako sa isang tabi, Lord, salamat. Ah, ikaw yung nagbibigay sa akin ng kalakasan para magkaroon ako ng pagpipigil sa sarili. Di ba ang galing ni Lord, no, na wala nga siya pero yung salita niya, tapos kung isusuko mo mananalig ka, ay talagang tutulungan ka niya. Yung pagtitiwala lang talaga kaya yun, talagang mararanasan natin pagka sinuko natin ang buhay natin sa Kanya, tapos nagpakumbaba tayo na talagang sabi ko, Lord, wala akong magagawa. Maski nga itong ginagawa ko to, hindi ko to kaya kung hindi mo ako bibigyan ng kalakasan, Lord God. Sabi kong ganun. Tapos dito, magpakasipag kayo at wag iyon, maging dito pala sa 12 na, magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian, yun.
tumulong sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ang mga taga-ibang lugar. Yung sabing gano'n, ano. Yun din sa mga pagminangang sa church na talagang wala man ako pero nagpe-pray ako, nagkakaroon. Ayun talagang pag desire ng puso mo na wala ka man, halimbawa, hindi ka naman mayaman, pero pag dinesire ng puso mo, biglang darating magbibigay si Lord. Kaya meron. Kaya talagang ang galing ni Lord talaga, sabi ko, Lord. Yun. Sabi dito, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin niyo na sila huwag sumpain, sabing ganon. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis kayo sa mga tumatangis. Magkaisa kayo sa saloobin, huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag niyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Yun nga, isa sa tinuro ng Lord sa akin. Dati dito lang ako, hindi ako naglalabas. Pero nakumbig ako na mga kapitbahay ko, natuto kong makihalubilo. Pero isinisingit ko, lagi ang Panginoon. Yun. Tapos, yung parang naiiba na yung puso mo, nagiging concern ka na sa mga kapitbahay mo. And I pray yung 20 nung last year na mga na-invite ko rito, napakinggan nila yung tagapagligtas, yung sanggol nga ang Panginoong Jesus. I pray na nataniman sila at darating yung takdang panahon na babalikan sila ng Panginoon kasi kiniklaim ko kalooban ng Panginoon lahat maligtas, walang mapahamak. Kaya ando doon na lumalawak na yung pananalangin mo. Dati nananalangin ka lang sentro sa pamilya mo, sa'yo. Ngayon nananalangin ka sa mga paligid mo, sa mga kapitbahay mo na kitang-kita mo yung pandaraya ng kaaway sa kanila na sinasabi nila na sarado, kandado, ganun. Sinasabi ko na doon din ako nagmula. Ayun, kaya yun patuloy akong humihingi ng sa Panginoon na patuloy ko isuko yung buhay ko sa Panginoon at patuloy na yung sabi nga, 'di ba, nababasa ko si Apostol Paulo, sabi niya na parang naging sa sa pag-abot niya sa tao, parang nagiging mangmang din siya. Kahit ba lang daw ilan sa kanila maligtas. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon, um, may nasasama na rin ako sa church. Kaya pinagpipray ko na lumago sila sa tunay na pagkakilala sa Panginoon. Yung sumampalataya sila. Yun lang naman yung natin sa buhay natin ito. Tapos ito yung wag niyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal hanggang maaari makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipabayan ninyo sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon magbubuntong ka ng baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig ng masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Yun, amen, Lord. Kasi Lord, naranasan ko noon yung buhay namin sobrang napakahirap. Alam mo yung mangungutang ka, hindi ka na pautangin, pero yun nga, kaya naano ko sa isip ko na kung mapalad ako na alam ko naman na may Diyos, sabi kong gano'n nung una, hindi ako sa kapwa ko. Kaya yun nga, isa din sa natutuhan ko kay Pastor Romy yung magbibigay ka sa kapitbahay mo. Ayun. Yung talagang makikisama ka, yung magpapakumbaba ka sa kanila. Kaya yun, nahihiya din sila pagka in-invite ko na na dumalo rito. Kasi sabi ko na ang Panginoon na nagpalaya sa amin sa sobrang kahirapan. Sabi ko, yun nga, yun. Kaya yun yung inaano ko, yun naman ang nais ng Panginoon sa pag-uusap. Siya yung
isentro, siya yung maitaas. Kaya yun ay binabalik ko yung papuri sa Panginoon. Sa gabing ito, hanggang doon lang po yung maibabahagi ko. Salamat po sa bawat isa. Nawa ay ang bawat isa sa atin ay mapagpala. Ganon din po ako. Salamat po sa Panginoon. Binabalik ko po yung papuri sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.